kanya. Kaya bakit nyo kailangan bawiin Sir, yung mga naibigay nyo ng gamit sa kanya? Kasi dati, okay naman kayo, magkarelasyon kayo, kaya nagregalo kayo sa kanya ng mga kung ano. Ito mga nabanggit ngayon, nag-away kayo, gusto mo nang bawiin. Oh, kasi wala naman pagmamahal pala, sir. Pera lang pala naman pala. Pero anong klaseng panlulokong ginawa sa'yo? Nung wala na po akong may bigay sa kanya na pera ngayong taon na ito, ayaw na niya akong sagutin. Yung mga tawag ko, hindi po niya sinasagot eh. Tapos ang sinasabi niya doon sa kanila, hindi daw po ako nagre-remit. Andyan po lahat ng mga resibo. Kasi una-una po, nagsangla kami ng mga lupa hanggang sa naparami po niya. Tapos lahat ng kita po sa lupa, nasa kanya lahat-lahat. Wala po napupunta sa akin. So parang nilinlang ka niya? Opo. Na para yung mga lupa, yung mga sweldo mo, may bigay sa kanya? Lahat pangalan niya. Tapos in the end, may pag-break siya sa'yo dahil wala na mahutot sa'yo? Opo. Bakit late na kayo nagising? Ngayon lang naman po hindi nangyari yun eh. Ngayon lang naman po nangyari. Wala naman problema sa amin, sir. Yung itong taon lang na to kasi kinasal yung anak ko ng January. May anak pala ito, si Alan? May anak siya, 2. May anak ako, 1 po. Mr. Alan Flores, magandang hapon po, sir. Sir Alan. Sir, hello po. Sir, si Rafi Tulfo po. Andito po, sir, si Virginia. Kilala niyo po siya? Opo. Sir. Opo, sir. Gusto niya pong bawiin lahat-lahat. Siguro pag nabawi niya ito lahat, yung bahay mo masisimot ng mga gamit. Simot to, pati kurtina. Oh. Kay ma'am ninyo Pati punda. May bahay na po ako. Pati punda, pati unan. Bedsheet. Wala kang tutulukan dito. Kama. Pati brief mo, maghubad ka na. Sige. Hindi ka pala tao nung talaga, magkarelasyon kayo kasi, ha? Talaga. Hindi siya tao. Binihisan mo siya, ginawa mo siyang tao. Sir. Tapos ganun yung ginawa niya sa akin. Sige, mag-usap kayo, ma'am. Tumatawag ako sa'yo, hindi mo sinasagot, tapos ngayon kung ano-anong ginawa mong istorya sa inyo, ayun, ayaw niya eh. Kasi doon siya pag huling-huli na siya, sir, doon siya hindi, ano ba yun? Nagpapalusot siya. Sinabi niya doon sa barangay nila, 35,000 lang yung binigay ko po. Saan mo ba nakilala itong taong ito, ma'am? Dahil nung makilala mo siya, lumilitaw base sa mga sinulat ni ma'am na gusto niyang bawiin, walang-wala talaga itong si lalaki. Hindi naman sa walang-wala talaga. Kasi lahat, ma'am, nilista mo, pati mga damit niya. Lahat. Hello po, sir. Ngayon mo sabihin yung mga sinasabi mo dyan sa inyo, kung ano-anong sinasabi mo dyan na hindi ako nagpapadala. Nag-usap na tayo. Nag-usap na tayo, pero anong sinabi mo kay Marco? 35,000 lang yung binigay ko sa'yo. Lahat ng mga resibo nandito, 583,000. Ang kwento-kwento, dumadami. Anong kwento-kwento? May resibo, pangalan mo lahat yon. Anong kwento sinasabi mo? Ikaw ang mahilig gumawa ng kwento dyan sa inyo. Ngayon, yung panglalait mo sa akin, magsasaka lang ako, tinanggap ko yun. Tinanggap ko lahat yun. Tapos, hindi panlalait yung sinabi kong talaga naman magsasaka ka. Anong sabihin ko? Office boy ka? Nag-usap na tayo. Hindi yun panlalait. Saka hindi mo dapat sinasabi mo, dinatnang kitang walang-wala, magsasaka ka lang. Totoo naman talagang walang-wala. Walang-wala kayo as in, walang-wala ka. Hindi yun panlalait dahil nagsasabi lang ako ng totoo. Sir, makinig ka, sir. Sir, ito pong lista na binigay niya sa akin. Pag ito'y talagang babawiin sa'yo, tatayo ka sa bahay mo nang walang laman at hubot-hubad. Dahil, hindi ka, sir. Lahat, Grabe naman po siya. Dito, hindi walang biro. Pati brief, meron pa talagang tatak. Pati t-shirt. Kung po siya naging 6 na taon po kami, taon na po yan, ang tingin ko wala pong pagmamahal yung binigay niya sa akin. Ako pa ngayon na walang pagmamahal? Tawag ako ng tawag sa'yo, anong sabi mo? Hello po. Hindi mo sinasagot. Sir, sandali lang, sir. Naging fair ako dito, sir. Kung wala siyang pagmamahal sa'yo, bakit kanya niregaluhan ng katakot-takot na mga gamit at bagay-bagay? Yan, magsalita na ka. Yung iba rito, luho. Meron pa nga rito, tricycle, kuliglig. Ang dami niya niregalo sa'yo, sir. Hindi ba pagmamahal yan? Tapos, sir, may 2 hectares pa kami, pangalan niya. Nakapangalan sa kanya. Bumili ka pa ng 2 hectares? Yung lahat ng kita, sir. Niroon nga niya yung pera. Lahat ng kita sa yung iani. Nasa kanya lahat. Walang napunta sa akin, sir. Dumami po ng dumami. Nangyari, kukunin niya lahat. Ang ampir naman po sa akin, ako pa nagtako. Hindi, kaya nga sir, sabi mo kasi wala siyang pagmamahal sa'yo. Kung wala siyang pagmamahal sa'yo, bakit kanya binilihan ng pagkarami-rami mga gamit, pati mga damit mo, pati mga kuliglig, tricycle, lupa? Hindi ba pagmamahal yon? Ay, hindi po siya bumili ng kwan po. Nagbigay lang po siya ng pinaikot ko lang po. Kaya nga sir, pera niya yon, kaya mo na paikot. So kung hindi kanya mahal, hindi niya dapat ginawa sa'yo yon. Yung lang pang pangalahit sa kanya. So wag niyo sabihin, sir, it's not fair na sabihin mo sa kanya na hindi kanya mahal. Mahal ka niya. Minahal ko yan, sir. Kaya lang, yung pagmamahal niya sa'yo, sobra-sobra. Kumbaga, nabulag na siya sa'yo dahil lahat na binigay niya, kulang na ng kaluluwa niya ibibigay sa'yo. Yun Kaya nga naubos yung pera niya, sir, nasimot yung pera niya Ngayon, sir, ang tanong, ikaw ba ay may pagmamahal sa kanya? Sobra-sobra po noon. Okay. Pero ngayon po, sa inaasta niya po, nawala na po. Bakit po nawala? Nawala na po sa panglalait sa akin. Kasi nag-asawa po ako para may katuwang pagtanda.
Sige, galingan mo magdrama. Netang muna, pakisagot lang sir. Bakit ayaw mo na siyang sagutin? Hindi mo na sinasagot yung kanyang mga tawag sa'yo. Binablock mo na siya. Pakisagot lang sir. Ay, hindi naman po yan. Magsasaka po ako. Nagsasaka po ako. Biglang uulan. Hindi ko na po masasagot yun. Tapos, lagi-lagi na lang sir, hindi niya sinasagot. Marami po. Single parent po ako. Dalawa po yung anak ko. Bukid, bahay, bukid. Okay. Sobrang pagod ko po. Hindi ko po masasagot yun. Pag hindi, sir. Yung sasakyan po, pag tumatakbo, hindi mo po maririnig. Okay. Sige, sir. So, pagkatapos mo sa pagsaka, kinagabihan, bakit di mo siya tinitext, mini-messenger? Sa sobrang pagod na po, hindi na po ako Ay, sir naman. Sir, hindi po pwede gamitin dahilan yun. Sa sobrang pagod, wala ka ng time na sagutin yung kanya mga miss call, i-message man lang siya, i-text man lang siya? Wala, sir. Po yan, nung nagkakalabuan ako po kami, yun na lang po. Pero, so, yun ang dahilan mo, sir, kasi dahil nilalait ka niya, tapos pangalawa, wala kang time na sagutin siya dahil pagod ka palagi. Kung ganun sir ang sagot mo, sir, kung talagang final na yung sagot mo, final answer na yan, then tutulungan ko to si ma'am na mabawi itong mga gamit. Pwera siguro yung brief. Ayoko naman hubarang ka. Pangit naman yung pagdating namin dyan papahubarin namin yung brief mo, na-expose ka na. Babawiin lang namin yung mga gamit na binigay sa'yo, lalo yung mga lupa at yung mga tricycle sa kuliglig. Nag-usap na po kami doon. Yung lupa po na naipundar, nagbigay po siya ng puhunan, pinaikot-ikot ko lang po. Magkano po binigay yung puhunan? Ang gusto niya pong mangyari, kukunin niya. 583 sabi ko, yung... hati na lang po kami. 583,000 yan. Tapos lahat ng kita po nasa kanya. Sa lupa? Oo po. Every time na nag-aani siya, nasa kanya lahat. Wala sa akin. Sir, hindi. Pabawiin niya yan, sir. Yung pong lupang yan, pinagulong mo, nagsaka ka, very good, magsasaka ka, sir. Kaya nga, umunlad yan. Okay, thank you for that. Pero kung wala yung 500,000 na galing sa kanya, wala kang sasakahin. Ang masakit nga dito, sir, nag-expect to si ma'am, ang kapalit niyan, bigyan mo siya ng konting importansya, sagutin mo yung mga tawag niya. Ang kaso, sir, ang binibigyan mong dahilan, hindi mo na sasagot sapagkat ikaw ay pagod na. Kahit man na mag-text sa kanya, ayaw mo na, binablock mo na siya. So, tama lamang gagaliit itong si ma'am. Kumbaga, ginamit mo lamang siya, mahututan siya ng pera. Nung mahututan mo na, sir, makinig ka muna. Nung maubos mo na yung pera niya, nasimot na, wala na siyang pera ngayon, bigla mo siya iwan sa ere. Goodbye na. Hindi kami papayag, sir. Kami ngayon naman gagaliiti sa'yo. Isoli mo. Yung mga dapat isoli. Nag-usap na po kami, nagpirmahan na po kami dito, maghahati po kami. Sir, gusto ko lahat. Sabi ng abogado, walang visa daw yan. Kasi sa bahay lang, ayaw niya pumunta nun sa barangay kasi nakakahiya daw. Nahihiya siya sa ginawa niya sa akin. Tapos kung ganun po yung sa ano niya, magharap na lang po kami sa court. Yan. Sige sir, pag magharap kayo sa korte sir, tutulungan namin to. Si ma'am. Pero for now sir, dapat ibigay mo na yung mga gamit. Itong kuliglig, itong tricycle. Kinuha na po yung mga ibang gamit. Yung damit ko lang po. Hindi, itong tricycle nakuha mo na ba? Hindi pa po. Pangalan niya sinasabi, kasi second hand yan po, binili namin sa tatay niya. Pinagbili niya, galing po sa bukid. Tapos nung naging kami, wala pa bakod yung bahay niya. Tapos nung naging kami na, may bakod na yung bahay niya, napagawa na din niya yung bahay niya. Tapos ngayon sir, sinasabi niya, pera ng nanay niya lahat ginamit doon. May trabaho ba nanay niya? So, sa palengke po, nagtitinda ng gulay. Sabi ko nga nung laging marami siyang utang sa nanay niya. Di sabi ko, uuwi na lang ako para magtinda ng gulay. Marami palang pera yung nanay niya pag nagtitinda ng mga gulay Kunti lang naman yung pwesto ng nanay niya dun sa bayan. Tapos alam mo sir, pag umuwi ako, gusto ko mamasyal kami. Ayaw niya, puro siya pera. Sayang daw yung pera. Ayaw niya mamasyal kami, 6 years kami, hindi man lang namin naranasan yung mamasyal. Tapos pag kumakain kami sa Jollibee, sir, ako magbabayad. Okay na yung ako magbabayad, kasama ko yung mga anak niya. Tapos yung anak ko, alam mo sir, habang kumakain kami, kung anong sinasabi niya, magkano na itong binayad natin, puro siya pera sir puro siya pera. Kung tutuusin, ayaw niya gumastos, pero pera ko yung ginagastos, lahat naman pag umuwi ako, pera ko. Iniipit niya yung gastos? Opo, iniipit niya yung ayaw niya mamasyal kami Gusto niya doon lang sa bahay. Doon lang, pag umuwi naman ako. Tinitipid ka niya? Opo, tinitipid. Pero pera mo yun? Pera ko yun, sir. Pera ko, pag nag-grocery kami, pera ko yun, sir. Pero sandali lang, mama. Bakit kasi binigay mo lahat ng pera mo? Kasi, sir, wala ka bang pamilya? Wala ka meron, bang sir. Kasi, ba't di mo nalang binigay yung pera sa mga anak mo? Meron din sana, sir, sa anak ko. Kasi nga, ilan taong ba yung panganay mo? Isa lang po, 25. May apo na rin po ako. Oh. Kinasal nga siya. Nung nagbago nga kaya ma'am, sandali ma'am. Nagkukulang din ako dito ng konti. No? Nagbigay ka ng pera to. Lahat ng pera mo, lahat ng sweldo mo, lahat ng income mo. Opo. Kulang na lang kaluluwa mo ibibigay mo dito sa taong ito at tinitipid ka pa. Sana man lang, kahit paano, konti man lang portion on, ibinigay mo sa anak mo. Meron, na pala.
O ba't di ka nagbigay sa Kasi anak mo? sana sir, magpo-for good na ako next year. Inisip Hindi niya, nga, pag ma'am. nag-for good na ako, wala na akong maibibigay. Kaya bago ako mag-for good, ayun, inayawan na niya ako. Kaya nga, pero hindi ka man lang nakapag-isip na magbigay muna ako sa anak ko kaysa di sa lalaking to, hindi ka naman asawa to. Kasi gusto ko sir, mag-ano muna ng lupa, tapos may bahay, may Hindi, bahay pero at lupa ikaw ba naman ako, sir. nasa abroad ka, nagbibigay sa anak mo ang panay? Oo naman po. Magkano mga binibigay mo? Mga pag nangailangan lang siya sir, Magkano? mga 2,000, ganun po. Sus, Mario Jose. Kasi sir, para sa amin din yun eh. Yung mga yung para sa kinabukasan. Kasi mapupunta din yung akin sa Ma'am, sa anak hanggat ko. hindi kayo kasal, hindi mo sana binibigay lahat ng pera mo dito kay Alan Flores. Maliban na lang kung meron ka ng hawak na marriage certificate, nakasal kayo, yan, hindi pa kayo kasal, binigay mo na lahat sa kanya. Anytime, pwede kang talikuran nito. Ito, tinalikuran ka na nga. Kasi hindi kayo kasal eh. Wala kang pinanghawakan eh. Yun ang sinasabi ko. Hanggat hindi ka kasal, sana, hindi tinipid mo yung pagbibigay sa kanya. Tapos nga yung mga pera mo, ma'am, maski na, wala siya magagawa kahit na anong tawag ng tawag niya. Kung hawak mo yung pera mo, hindi mo binigyan siya, wala siya magagawa. Binigay mo sa mga anak mo sana. Doon sa anak mong nag-iisa. Opo. Diba? Kaya gusto kong bayuin lahat yan para sa apo ko na lang sana. Sir Alan, Yung limit. meron ka mga ibabalik dito sa kanya. Hello. Magkano ba itong pirmahan nyo, ma'am? 717,000. Tapos maghahati kami pero lugi pa rin ako dyan sir eh. Lahat kasi ng kita ng ani nasa kanya eh. Eh, ma'am, that's the price you have to pay for being a sorry. I'm so sorry, ma'am. You've been sorry. Again, ba't ka naging dito? Meron ka palang anak, hindi ka kasal dito. Lahat ng pera mo, binibigay mo sa lalaking to. Samantalang itong anak mo, flesh and blood mo, 2,000 lang. Pero nung kinasal naman yung anak ko sir, ako yung naggastos lahat. Okay, thank you. Pero Tsaka next time, may ito, house ma'am, na lahat naman sorry, ako sa ma'am, amin ito gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga nakikinig din, ng mga OFW natin. I'm sick and tired of this. Nagagamit yung programa ng kuminsan walang katuturan. Makipagrelasyon kayo sa inyong mga boyfriend, girlfriend, and then kapag naging maasim inyong relasyon, babawiin nyo yung mga naibigay nyo. Ayoko naman na magkakaroon kami ng ganong klaseng brand. Dumadami na napapansin na namin eh. Sige, maging galante ako dito sa girlfriend ko, sa boyfriend ko, bigay lang ko ng bigay. Total, nandiyan naman yung wanted sa radyo, tagabawi kung sakali man mag-break na kami dalawa. I don't want to have that kind of branding. If I were you, tanggapin mo na siguro tong 50-50 kayo. Marami pa pong Eh, ba't ka kasi nagbigay todo? OFW ka, of course, mahal kita. OFW ka, lahat ng OFW. Pero ma'am, kuminsan, kailangan mamulat din yung mata ng mga sorry ma'am ha. Starting now, kayo, nasa abroad, huwag kayo kung hindi nyo kaano-ano, maliban na lang kung yan ay asawa mo, kasal kayo, may habol ka, para kung sakali man may tinatawag na conjugal. Hati kayo, matik. Pero yung hindi nyo kaano-ano, bigay kayo ng bigay, nakilala nyo lang sa Facebook, nakilala nyo kung saan sa Messenger, bibigyan nyo na agad todo lahat. May anak pala kayo, hindi nyo binibigyan yung anak nyo, tinitipid yung anak nyo, pero bibigay kayo sa lalaki na hindi nyo kakilala, hindi nyo masyado sure pa na yan ay maging kayo na, and then naging maasim inyong relasyon, andyan naman si Ninya eh. Halika rito, Ronet. Tingnan natin yung mga comments. Tingnan natin yung reaction ng ating mga netizen. So, ang sabi nung isa, nagtiwala daw po siya sa isang tao na wala daw pong pagmamahal sa kanya. Ate, isa ka sa mga OFW na umuwi na luhaan. Dahil wala ng pera, nasa lalaki na lahat. Di mo naman asawa. Sana daw po nilaan niya daw po lahat sa anak niya. At least hindi po daw siya iiwanan. Yun po ang sinasabi ko, ma'am. Oo, meron. Kasi forever anak mo yan eh. Ano bang gusto na mangyari? Dapat ba isulit ni lalaki o 50-50? Anong sabi naman netizen? 50-50 po, sir. Meron pong mga nagagalit po dun sa lalaki kasi Dahil mapagsamantala. pag pinagsamantalahan daw po si ate. Yun naman talagang sinabi ko nung sa umpisa. Meron naman po nagsasabi na, help mo po, Sir Rafi, kawawa naman po. Sana makuha niya ng buo kasi lugi po siya, pinaghirapan niya po yun. O, dahil umiyak si ma'am. Sino ba yung netizen na yan? Pinayak niyo lalo si ma'am. Anong pangalan ng netizen na yan? 26 years ako sa abroad, sir. Basta may pangalan ni... Ito po yung sabi po ni Mads Delma. Oh, pasalamat ka kay Mads Delma. Oh. Meron pa isa na kumakambik kay ma'am. Magbangit ka Ito, pa. sir. Sabi po ni JR De La Cruz, lesson learned sa mga OFW, huwag magmahal sa taong di mo pakilala ng lubos. Oh, wala bang sabi bawiin? Ito, sir. Dapat naman ibalik ng hayop na lalaki na yan, tapos ikaw, ate, maging sigurista ka. Okay. Mr. Alan. Sir. Hello po. Pupunta kami dyan. Sasama namin si ma'am. Ito na pala, hatol ng mga netizen. Maraming kakampi si ma'am ng mga netizen. Babawiin namin. Thank you po. Kung kinakailangan magbigay kami ng abogado, ako, pera ko mismo. Kukuha ko ng magaling na abogado, humanda ka. Sige po. Ha? Hindi naman po kami ganun, hindi naman po ako ganun. Gusto ko lang po mangyari. Oh. Hati po kami. Kasi yung Hindi, binigay sir. niya po, hindi po buo na Hindi, sir. 500,000 na sinasabi niyo. Sir, Nagbigay po siya sir. ng 100. Sinalasanla ko lang po. Okay. Sinanla niyo po yung bigay niya? Yung nagbigay po siya ng punan po noon, pinaikot ko lang po, hindi po yung nagbigay po siya ng biglaan na 500 na
bigla Unti-unti naging 700. Hindi naman po ganoon. Ah. Kasi nagbigay po siya ng 100, tapos pinaikot ko po, tapos yung kapatid po niya na nasa Canada, Hindi po. umuwi po noon. Yan, may binigay po yung kapatid niya na 100. Kumuha po sa akin ng 200. Tapos nung nagpabahay po yung kapatid niya na bunso, nagbigay po ako sa kanya ng 50. Tapos sa susunod na naman po na nagbigay po na naman ako ng 40. Ganun po yun. Saan galing yung 40,000 mo, sir? Yung binigay niya po na kwan po noon, yung kapatid niya po nasa Canada. O, at least kapatid niya yun. Pero Tulad po magkano niya yun. Kamag-anak pa rin niya yun. Pero po yung remittance po niya na sinasabi niya, Hindi nga, sir. Lumilitaw na lahat ng mga ari-arian nyo dyan ngayon, galing sa pera niya, galing sa pawis niya. Kundi man galing sa kanya, galing sa kamag-anak niya, kapatid niya. So ngayon, sir, sabihin na natin meron kang pinagulong. Siguro, sabihin na natin 90-10. 10% sa'yo, 90% kay ma'am. Kung hindi ayaw. naman po pwede yung Ay, hindi. sa kanya. Ay, hindi. Ako po naghirap doon, ako po nagsaka. Kaya nga, naghirap ka, di bigyan ka ng porsyento, pero hindi 50-50. Kasi kung wala naman yung perang yan, hindi naman lalago yan eh. At saka sa dito, wala nang kinalaman din sa lago eh. Huwag na natin pag-usapan yung lago-lago eh. Pag-usapan na natin yung meron kang intent na dugasan siya. From the very start, nandun na yung panluloko. Sir, makinig ka muna, sir. Makinig ka. Bukas po yan. Hindi, sir. Sa umpisa pa lamang, nandun ang intention mo na gagansyuhin mo itong si Ma'am Virginia. Na pag dumating yung time, pag dumami ng pera mo, tatakasan mo na siya. Oh. Yun eh. Walang pagmamahal sa'yo. Pero si ma'am, nandun yung pagmamahal niya sa'yo. So kung ako sa'yo, sir, sasama kami dyan, magharap-harap tayo sa barangay, kahit saan tayo makakarating, talagang babakapan ko si Ma'am Virginia, sisiguraduhin ko, masisimot ka pag nagmatigas ka rito. Tama po siya. Tama, may mali din po siya. May mali din po ako. Kaya hindi naman po yung pwede. Oo nga, may mali siya, sir. Alam mo siya na mali niya? Siya sa'yo. Sa isang tao. Yun po kasalanan niya. Sinabi ko na nga sa kanya, ma'am, sorry ha. Naging siya sa isang taong tulad mo. Tama na po yung ganyan. Pangit naman po yung pang sinasabi niyong ganyan. Eh, totoo naman, sir eh. Nakikipag